For today's series, ito na yung complete guide from day 1 to day 7 kung paano gumawa ng sourdough starter. It might not be a friendly beginner's guide, but I hope it can help you. So let's get started. Ito ang start ng day 1. Ito yung mga tools na kailangan natin gamitin. Una, kailangan natin ng rubber spatula. Pwedeng straight, pwedeng offset, or pwede rin naman kutsara. Next na kailangan natin is weighing scale. Huwag kayong maniniwala sa mga bakers na okay lang magtansya sa paggawa ng sourdough starter. At ang last na kailangan natin is any clear jar na may lid. Mag-weigh tayo ng water na may approximately temperature na 30 to 32 degrees Celsius for about 50 grams. Then mag-add tayo ng 50 grams ng bread flour. I-mix lang natin yung mixture until smooth at walang presence ng flour. I-rest natin yung mixture for about 2 hours nang walang takip. Then ilalagay natin yung lid in a jar or slightly open and ferment for about 24 hours. Sa paggawa ng sourdough starter, ang pinaka-best flour talaga is yung whole wheat flour or rye flour. Pero sa mga beginners, I recommend to use bread flour or sometimes you can use all-purpose flour. Kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay ng markings or any rubber band sa lagayan. For the reason, sa first day kasi, there is some or sometimes non-activity sa first day at second day na paggawa ng sourdough starter. Usually, nagkakaroon ng activity yan sa third day. Mahalaga din yung temperature ng water na gagamitin natin. Since bumabagyo ngayon sa Pilipinas at malamig, I use 30 to 32 degrees Celsius. Pero kung mainit naman sa inyong lugar, you can use 25 to 27 degrees Celsius. Mahalaga ang gagamitin yung lagayan or bote is clear bottle para makita nyo kung may activity ba talaga na nangyayari sa paggawa ng sourdough starter. Ito na ang day 2 ng paggawa natin ng sourdough starter. After 24 hours at ito na ang day 2, wala ka pa talaga makita activity sa sourdough starter. There's a bit liquid on top at walang presence ng bubbles. And that is totally fine. So, ang gagawin lang natin is mag-add tayo ng 50 grams ng water at 50 grams ng flour. Always remember na ang water temperature is depende sa room temperature. Kung mainit sa inyong lugar, pwede kayo gumamit ng 25 to 26 degrees Celsius na water temperature. At kung malamig naman sa inyong lugar, pwede kayo gumamit ng 30 to 32 degrees Celsius. Mix well until no presence of flour, especially yung bottom area na misa nakakaligtaan natin. At by this time, nakaklose na yung lid at i-ferment natin sa room temperature for about 24 hours. Ito na ang third day ng paggawa natin ng sourdough starter. Sa day 3 natin ng paggawa ng sourdough starter, kapansin-pansin yung activity na nangyayari sa ating starter. In terms of physical appearance, makikita nyo na nagpo-produce na siya ng mga bubbles. Meron na din mga web-like gluten na nafo-form. At may pagka-acidic at alcohol yung amoy niya. At some point, nakabuo tayo ng lactic acid bacteria at wild yeast. So, ang gagawin natin is mag-add ulit tayo ng 50 grams ng flour at 50 grams ng water. And this time, kinokontrol ko na yung water temperature by the use of instant read thermometer. So, ang kailangan ko is approximately 26 degrees Celsius ng water. Haluin natin ng mabuti, especially sa bottom part at sa gilid niya until no presence of flour. At i-ferment sa room temperature for about 24 hours. Isa sa mga variables sa paggawa ng sourdough starter is yung temperature. Whether room temperature or yung temperature ng tubig na gagamitin nyo. On day 2, gumamit ako ng approximately 30 to 32 degrees Celsius dahil malamig yung climate that time. Since on day 3, medyo humid yung climate, gumamit ako ng approximately 25 to 26 degrees Celsius. On day 3, dyan din namamatayan yung mga gumagawa ng starter, especially sa mga beginners, kasi hindi nila namomonitor yung temperature. Kung sa lugar nyo is sobrang init, napapadali yung fermentation process, kaya madalas namamatayan. So, ang gagawin nyo lang kung humid talaga sa lugar nyo, after nyong pakainin on day 3, si-ferment nyo muna siya on room temperature for about 2 to 3 hours. Tsaka nyo siya i-chiller for the rest of the hours until makabukoy ng 24 hours para mas slow down natin yung fermentation. Ito na ang day 4, continuation to day 5 ng paggawa natin ng sourdough starter. Para sa day 4, magdi-discard na tayo ng sourdough starter. Yung mga sobra or yung mga discard, pwede natin gamitin sa mga sweet dough and also pwede natin gamitin sa mga pizza dough. From 100 to 200 grams ng starter ang pwede nyo gamitin sa 1 kilo ng harina. At pag nabuo nyo na rin naman yung 6 day, is pwede nyo naman gamitin yung mga discard sa mga artisan breads. Sa isang clean empty jar, maglalagay lang tayo ng 25 grams ng sourdough starter, 50 grams ng water na may approximately 30 degrees Celsius na water temperature, at 50 grams ng bread flour. Haluin ng mabuti until no presence of flour
jar, especially yung side at bottom part ng jar. Repeat the process to day 5. At kung on day 5 walang masyado nangyari sa starter nyo, it's fine, okay lang yun, minsan nangyari talaga yan. Repeat the process on day 6. Ito na yung final stage ng paggawa natin ng sourdough starter. At on day 6, ito na ang itsura niya. And this time, gagawa na tayo ng levain para makagawa ng sourdough bread. Sa isang empty clean jar, pagsamay lang natin 40 grams ng starter, 30 grams ng water, 15 grams ng flour, at 15 grams ng whole wheat flour. Mix until well combined and ferment for 12 hours. After 12 hours, ito na ang itsura niya at pwede nyo na gamitin to para makagawa ng sourdough bread. Ang gagawin nyo lang is lalagyan nyo lang yung natira yung sourdough starter ng equal parts ng flour, equal parts ng water, at equal parts ng sourdough starter. So kung meron kayo 100 grams starter na natira, maglalagay lang kayo ng 100 grams ng flour at 100 grams ng water, mix until well combined and ferment for about 24 hours. And just repeat the process every time na gagawa ka ng sourdough bread. At make sure lang na laging malinis at bago yung jar na gagamitin nyo. On our next vlog, tuturuan ko kayo paano gumawa ng sourdough bread step by step. So please follow for more.